Dear Miss Love, hindi ko talaga alam kung kailan ko eksaktong naramdaman na nagbago ang takbo ng isip ko. Pero ang sigurado ko, hindi ko ito planado. Ako nga pala si Stella, 29 years old, may asawa na. Si Ariel na isang seaman. Sanay na ako sa setup naming dalawa. Siya sa dagat, ako sa bahay kasama ng anak namin. At oo, sanay na rin ako sa lungkot at tahimik na mga gabi. May kapatid akong lalaki, si Matt, 22 years old. Siya yung bunso namin. Dito siya nakatira sa bahay kasi malapit lang dito yung pinapasukan niyang universidad. At syempre, gaya ng ibang college student, laging may barkada. Isa sa mga madalas niyang kasama ay si Benjo. Kasing edad lamang niya. Kalog, tahimik minsan, pero laging may mga banat na nakakatuwa. Una ko siyang nakilala isang Sabado ng hapon. Galing ako noon sa palengke. Pawis at pagod, amoy araw pa. Pagpasok ko ng bahay noon, nandun sina Matt at Benjo. Nag-aayos ng motorsiklo sa garahe. Magandang araw po, Ate Stella. Bati ni Benjo na nakangiti pa. Medyo nahiya pa ako noon. Hindi naman kasi ako sanay na pinapansin ng barkada ng kapatid ko. Pero ngumiti rin ako pabalik. Hello, kayo pala yung maingay dito ah. Natawa siya. Hindi po ako yun, si Matt po yun ate. Normal lang naman sa simula, Miss Love. Wala naman talagang kakaiba. Madalas lang siyang nasa bahay kasi lagi silang gumagawa ng mga project o tumatambay. Minsan nga, parang kapatid ko na rin siya. Binibigyan ng merienda, kape. Pero isang gabi, nagsimula yung hindi ko inaasahan. Mag-aalas 10 na. Umalis si Matt, kasama ang mga iba pa nilang kaklase para bumili ng materyales sa ginagawa nilang project. Naiwan si Benjo sa sala dahil nag-aayos pa siya ng files sa laptop nila. Nakapambahay lang ako that time. Isang cotton short at sando. Hindi ko naman inisip na magkakaroon kami ng mali siya sa isa't isa. Ate, pwede ho bang makigamit ng charger? Tanong niya habang lumalapit sa kusina. Sige, nandun sa tabi ng ref. Sagot ko. Habang nagcha-charge siya, bigla niyang binuksan ng isang topic. Ate, ang bait niyo po pala. Hindi lahat ng kapatid ng tropa namin ganyan eh. Napangiti ako. Anong ibig mong sabihin? Yung iba ho kasi suplada. O di kaya parang hindi gusto na nakatambay kami sa bahay nila. Kayo po parang masarap kausap. Medyo natawa ko. Hindi ko alam kung simpleng puri lang ba yun o may halong ibang meaning. Pero pinili kong huwag masyadong isipin. Wala naman akong dahilan para magtaray. Bastang sa akin lang pag nandito kayo, huwag lang kayong mag-iingay. Tahimik siyang tumingin sa akin saglit. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kakaiba siyang titig. Bumalik si Matt pagkalipas ng 20 minutes at tuloy lamang ang gabi. Pero mula noon, hindi ko na maalis sa isip ko yung titig niya. Para bang may kung anong spark. At ang masama, napansin ko rin sa sarili ko na minsan, hinahanap-hanap ko yung presensya niya sa bahay. Lumipas ang mga linggo, normal pa rin kami. Ako sa gawaing bahay, siya at si Matt tambay minsan. Pero unti-unti, nagkaroon ng maliit na bagay na parang hindi ko dapat mapansin pero napapansin ko. Minsan kapag ako lang mag-isa sa kusina, saktong lalabas siya sa may sala. Minsan kapag nagluluto ako, sasadyain niyang tumulong. Ate, tulungan na kita. At kapag napapatitig siya, nakakaramdam ako ng kakaibang init. Alam kong delikado. May asawa na ako at barkada siya ng kapatid ko. Alam kong mali yun. Pero minsan, kahit alam mo ng mali, hindi mo rin mapigilan yung nararamdaman mong alive ka ulit. Isang gabi ng Biyernes, nag-inuman sila ni Matt sa garahe.
Tumunog ang cellphone ko. Video call galing kay Ariel. Pero hindi ko nasagot agad kasi abala ako sa pagluluto. Nung sagutin ko yun, medyo pagod yung itsura niya. Han, sorry baka hindi ako makatawag ng madalas sa susunod na mga linggo. Ngumiti ako kahit mabigat sa dibdib. Ayos lang. Ingatan mo ang sarili mo dyan sabi ko. Matapos yung tawag, tahimik akong napaupo sa may sofa. Doon ko lang naramdaman yung bigat ng pagod, yung lungkot, at yung matagal ng pagiging mag-isa. Maya-maya, biglang pumasok si Benjo. Medyo tipsy pero hindi lasing. Ate, okay ka lang? Okay lang. Napagod lang siguro ako. Sagot ko at pilit na nakangiti. Umupo ito sa may kabilang sofa. Hindi ko alam kung dahil lang sa alak o dahil sa moment, pero ramdam ko yung kakaibang katahimikan sa pagitan namin. Ang swerte pala ni Kuya Ariel, no? Bigla niyang sabi. Ha? Ang swerte niya kasi may asawa siyang katulad niyo. Bukod sa mabait maganda pa. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya pero seryoso yung mga mata niya. Kaya lang, malungkot. Napatingin ako ulit. Tama siya. Malungkot ang maging asawa ng isang seaman. Benjo, lasing ka na. Sabay tawa ko para ibaling ang usapan. Hindi ho. Seryoso ko. Kahit sino yata papangarapin kayong maging asawa. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero para bang bigla akong kiniliti ng mga salitang yun. Matagal ko na rin sigurong hindi naririnig yung mga ganun. Simula nung umalis si Ariel, puro kumustahan lang ang buhay namin. Wala nang lambingan, walang mga papuri, wala nang titig na nagpapakaba. Pinili kong tumayo para tapusin ang usapan. Pero bago ako makalayo, narinig ko siyang bumulong. Ate, hindi ko alam kung tama bang sabihin ko. Yung nararamdaman ko sa inyo, pero gusto ko kasing malaman niyo. Gusto kita. Gusto ko ho kayo. Natigilan ako. Hindi ko siya tiningnan. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sagutin. Ang alam ko lang, hindi ko rin siya agad natanggihan. Pagpasok ko sa kwarto, nagkulong ako. Kinabahan ako sa sarili ko kasi hindi ako nagalit. Hindi ako nandidiri. At ang masama pa, parang ang kinilig pa ako. Nung magkita kami sa mga sumunod na araw, para bang walang nangyari. Pero simula naman noon, iba na yung bawat sulyapan namin. May unspoken na lihim sa pagitan namin. Isang bagay na alam naming parehas na delikado, pero hindi maipaliwanag kung bakit parang hinihila kaming dalawa papunta roon. Lumipas pa ang mga linggo. Hindi ko alam kung bakit parang mas madalas ko nang naiisip si Benjo. Sinubukan kong ibaling ang isip ko sa ibang bagay. Trabaho, sa bahay, sa anak. Pero tuwing dumadalaw si Benjo, may kakaibang kilig akong pilit na itinatago. Makalipas pang 3 linggo isang gabi, katatapos ko lang maligo noon. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Akala ko si Ariel yung nag-chat, pero hindi. Benjo, ang lumabas na pangalan sa screen. Natigilan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang buksan, pero binuksan ko pa rin. Hi ate, gising ka pa? Oo, bakit nga pala may kailangan ka? Wala naman, naalala lang kita. Parang malungkot ka kasi kaya gusto kitang kumustahin. Napakagat ako sa labi. Simple lang yung chat niya, pero iba yung dating sa akin. Ayos na ako, busy lang din sa bahay. Lagi ka naman yatang busy Dapat nagpapahinga ka rin paminsan-minsan. Nagkibit balikat ako. Kahit ako lang mag-isa sa kusina noon. Hindi ko alam kung anong sasagot. Hindi naman kasi ako sanay sa ganitong klase ng usapan. Hindi si Ariel ang taong sweet. Palagi itong diretso kung magsalita. Kumusta dyan? Okay lang ako dito. Tapos noon, wala na. Pero si Benjo, iba. Ganun talaga. Wala naman ibang gagawa ng mga to kundi ako eh. Alam mo ate, kung ako si Kuya Ariel,
Hindi ko hahayaang ikaw lang mag-isa gabi-gabi. Tuon ako kinabahan dahil hindi na yon simpleng pangungumusta. Ramdam ko na yung linyahan ng mga lalaking gustong mapalapit sa isang babae. Pero hindi ko siya pinatulan. Benjo, baka napaparami ka na ng kape ha? Hindi ate. Totoo lang. Ang hirap lang kasi minsan. Gusto kong sabihin sa'yo kung gaano ka kaganda sa paningin ko, pero hindi naman pwede. Bawal, dahil may asawa ka. Tumigil ako sa pag-type. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba ang usapan o ihihinto ko na. Pero may kung anong kumirot sa loob ko. Hindi ko na matandaan kung kailan huling may nagsabi ng ganoon sa akin. Benjo, wag kang ganyan. Sorry ate, pero hindi ko na kasi kayang itago sa'yo eh. Kahit minsan lang kita makita sa bahay ni Matt, ang hirap-hirap pigilan na hindi tumingin sa inyo, na hindi ka titigan. Napahinga ako ng malalim, Miss Love. Ramdam na ramdam ko noon yung tibok ng puso ko na parang hindi ko kontrolado. At bago ko pa mapigilan ng sarili ko, Benjo, wag mo akong paasahin, hindi na ako pwede. Hindi naman ako nagpapaasa ate. Gusto ko lang maging totoo sa'yo at gusto ko lang sabihin at malaman mo na ang ganda-ganda mo. Napakaganda mo. Sa mga sumunod na araw, naging rutina namin ang mga chat o mag-chat sa gabi. Minsan simpleng kumustahan, minsan lambingan na hindi dapat nangyayari. At sa bawat palitan ng mensahe, para bang lumalabo ang linya ng tama at mali. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang anak ko, nag-chat siya ulit. Ate, pwede ba akong dumaan dyan bukas? May ibibigay lang ako kay Matt. Oo sige, pero nasa school pa yun bukas ng hapon. Kung sakali bang wala siya, pwede pa rin ba akong pumunta dyan? At bakit mo naman gustong pumunta nang wala siya? Kasi gusto kitang makita, kahit sandali lang. Diretsang sabi nito. Kinabahan ako pero hindi ko rin siya tinanggihan. Kinabukasan, bandang 2:00 ng hapon, wala si Matt, tulog ang anak ko. Ako lang nasa bahay noon. Naka-plain short at maluwag na sando. Wala naman akong balak mag-ayos noon kasi hindi naman siya bisita. Maya-maya, narinig ko yung tunog ng motor sa labas. Bumaba ako agad ng hagdan. Si Benjo nga, may bitbit na envelope. Pero hindi ko maitago sa sarili ko. Parang bumilis yung tibok ng puso ko nung makita ko siyang nakangiti. Magandang hapon, Ate Stella. Sabi niya, nakatingin sa akin ng diretsyo. Oh, akala ko hindi ka natutuloy eh. Sagot ko na pilit kinalma ang sarili. Wala si Matt, diba? Wala pa, mamayang gabi pa yun. Tahimik siyang pumasok nung yayain ko. Nilapag niya yung envelope sa mesa. Pwede ba akong maupo muna? Oo naman. Umupo siya sa may sofa, habang ako naman ay sa kabilang dulo. Ramdam ko yung bigat ng hangin sa pagitan namin. Hindi ito parang dati na basta tambay lang siya. Bigla siyang nagsalita. Ate, ilang gabi na kitang iniisip. Kung alam mo lang. Benjo, hindi mo alam kung gaano kahirap pigilin yung sarili. Patuloy niya, mahina pero diretso. Bawat chat natin, lalo akong nahuhulog sa'yo. Tumayo ako. Naglakad palayo ng konti. Benjo, ipapaalala ko lang. May asawa ko. At ikaw, kaibigan ka ng kapatid ko. Tumayo rin siya. Alam ko ate. Alam ko namang mali eh. Pero alam mo rin naman yung totoo. Hindi ka rin naman lumalayo sa akin, di ba? Parang may sumabog sa loob ko. Totoo kasi. Hindi ko rin naman kasi siya nilalayuan. Kaya't may mali rin ako. Lumapit siya ng dahan-dahan. Hindi bastos. Maingat na para bang hinihintay niya kung lalayo ako. Pero hindi rin naman ako gumalaw. Ate, kung ayaw mo, hindi naman kita pipilitin eh. Bulong niya. Pero kung mananatili ako rito, hindi ko kayang magpanggap na barkada lang ako ni Matt. Hindi ko kayang magpanggap na hindi kita nakikita, na wala akong gusto sa'yo. Ramdam ko ang init ng hininga niya ng ilang layo na lang ang pagitan namin. Napapikit ako saglit.
Hindi ko alam kung dahil sa kaba, hiya o tukso. At doon ako sumuko. Hindi na kailangan ng salita. Dumikit ang labi niya sa labi ko. Unay marahan, parang takot. Pero nang hindi ko siya tinulak, humigpit ang yakap niya. Hanggang sa marahan akong bumigay. Ramdam ko ang init ng balat niya. Yung kabog ng dibdib ko na halos sumabog sa lakas. Parang lahat ng lungkot at pangungulila ko kay Ariel sa isang iglap na palitan ng kakaibang init. Hindi to planado, Miss Love. Pero nangyari. At kung mangyari yun, alam naming dalawa. Walang atrasan to. Pagkatapos ng ilang minuto, kapwa kami hinihingal. Nakatingin siya sa akin ng seryoso. Ate, hindi ako makapaniwala. Ako rin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, kaba o saya. Pero sa loob ng maliit naming sala, habang wala si Matt at nasa barko ang asawa kong si Ariel, nagsimula ang isang lihim na hindi matatapos ng isang gabi lamang. At mula nga nung gabing yun, parang nag-iba na ang paligid ko. Parang naging mas madalas ang tibok ng puso ko. Hindi dahil kay Ariel na nasa barko, kundi sa kaibigan ng kapatid ko, kay Benjo. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang lalo kong nadadala sa bawat pagkakataong nagkakausap kami. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa nangyari. Wala kaming label. Walang usapan ng seryoso. Pero simula noon, parang may sariling tahimik na koneksyon na kaming dalawa. Isang lihim na kaming dalawa lamang ang makakaalam. Ilang araw ang lumipas, madalas pa rin siyang kasama ni Matt sa bahay. Pero iba na ang tinginan namin ngayon. Minsan nga kapag niyayaya ko na sila na doon na kumain, nagkakatinginan lang kami nang hindi nagsasalita. Simpleng titig na may mabigat na kahulugan. Kumain na muna kayo dito. Sabi ko minsan sa kanila. Salamat po ate. Sagot niya. Pero sa bawat paglapit ko, ramdam ko yung sadyang pagdikit ng balat niya sa akin. Hindi to lantaran, pero malinaw. Pareho naming alam kung anong nangyayari. Isang gabi ng Miyerkules, nagpaalam si Matt na may group study daw sila. Dala niya yung motor niya kaya alam kong hindi muna siya uuwi ng maaga. Tahimik ang bahay dahil tulog na ang anak ko. Bandang 8:00 nung biglang nag-chat si Benjo. Ate, gising ka pa? Oo Benjo, bakit? Pwede ba akong dumaan saglit? Ha? Baka dumating si Matt. Wala pa yun ate, maraming gagawin yung grupo nila ngayon. Promise, sandali lang ako. Huminga ako ng malalim. Alam kong mali, Miss Love. Alam kong hindi ko dapat hayaan na pumunta siya. Pero hinayaan ko pa rin. O sige, pero saglit lang ha. Hindi pa man nakakaraan ng 10 minuto, narinig ko na yung tunog ng motor niya sa labas. Daan-daan siyang pumasok sa may gate. Nakapangalis pa, naka-hoodie, na para bang ayaw makilala ng kung sino mang kapitbahay. Pagbukas ko ng pinto, hindi naman siya nagsalita. Ako rin, basta lang kaming magkatitigan. At pareho naming alam kung bakit siya nandito. Pasensya na ate. Bulong niya habang dahan-dahang pumapasok. Benjo, delikado to, baka may makakita. Sagot ko. Alam ko. Anya. Umupo kami sa may sala. Ang ilaw ay galing lang sa maliit na lampshade sa tabi ng sofa. Mula sa labas, wala kang makikitang ibang tao. Hindi ko alam kung anong meron sa'yo. Sabi niya habang nakatingin sa sahig. Pero simula nung may mangyari sa atin, simula nung gabing mahalikan kita, wala na akong ibang iniisip kundi ikaw lang. Benjo, totoo to Ate Stella. Hindi ko to ginagawa para lokohin ka. Alam kong mali. Pero kahit anong pigil ko, bumabalik ako sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o matuwa. Pero mas nanaig yung kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman sa asawa ko. Yun bang pakiramdam na may isang taong naghahanap ulit sa'yo? Hindi ako sigurado kung anong dapat natin gawin. Mahina akong sabi. Pakinggan mo lang ang puso mo. Sagot niya sabay abot ng kamay ko. Hindi ko na napigilan
nang maramdaman kong hinaplos niya ang palad ko. Mainit at sinsero. Bago ko pa maramdaman, naglapat na ulit ang labi naming dalawa. Pero mas matindi na ngayon, Miss Love. Hindi ito katulad nung unang beses. Ito yung halik na may pagkasabik, may init, mapanganib. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming ganoon. Basta ang alam ko, hindi na ako yung Estela na tahimik lang gabi-gabi habang nag-aantay ng tawag ng simang asawa. Sa gabing yun, ako si Stella na muling nakaramdam ng kakaibang atensyon. Habang nakayakap siya sa akin, bigla naming narinig ang tunog ng motor sa labas. Pareho kaming napabalikwas. Si Matt ba yun? Mabilis niyang tanong. Hindi ko alam. Mabilis kong sagot habang tumakbo para silipin sa bintana. Buti na lang, kapitbahay lang pala. Umuwi mula sa trabaho. Pareho kaming napabuntong hininga. Simula nung gabing yon, naging mas daring kami. Hindi man araw-araw, pero kapag alam naming wala si Matt at tulog na ang anak ko, dumadaan siya. Hindi namin kailangan ng sobrang habang oras. Sapat na yung sandali para maramdaman naming dalawa na buhay ang lihim naming relasyon. Minsan sa chat pa lang, alam na naming magkikita kami. Bukas, 9 p.m. Sabi niya, "O sige, maaga ko nalang patutulugin ang anak ko." Sa bawat pagkikita namin, parang lumalalim yung pagkakagapos ko sa kanya. Hindi na ito basta fling. Hindi rin siya simpleng libangan. Hindi ko nga alam kung tama bang tawaging relasyon. Pero totoo, Miss Love, yung pakiramdam. Gusto ko siya. At nag-e-enjoy ako kapag kasama ko siya. Hindi ko na itatanggi. Nasanay na ako. Nasanay na akong naghihintay sa chat. Nasanay na akong may humahawak sa kamay ko. Nasanay na akong may nakatingin sa akin ng may pagnanasa at pag-aalaga. Isang gabi noon, habang mahimbing ang tulog ng bata, pumasok siya ulit. Nakaupo kami sa sofa at ibang-iba ang tinginan namin ngayon. Hindi na lang kilig, para bang seryoso siya. "Ate," bulong niya habang pinaglalaroan ng daliri ko. "Paano kung malaman ni Matt?" "Hindi pwede. Wala dapat makaalam." Sagot ko agad na halos pabulong. "Paano kung hindi tayo makaiwas? Paano kung bigla tayong mahuli?" Napatingin ako sa kanya. Totoo yung sinabi niya. Kahit gaano namin to itago, hindi habang buhay pwedeng ilihim. Pero hindi ko alam kung kaya ko siyang bitawan ngayon. Hindi ko pa alam, Miss Love. Basta maging maingat lang tayo, Benjo. Sabi ko, walang dapat makakaalam. Pero hindi palaging perpekto ang plano. Isang Sabado ng gabi, nagkaroon ng family gathering sa bahay. Nandun si Matt at syempre kasama niya ang kaibigan niyang si Benjo. Maraming tao, maraming tawanan, may inuman sa garahe. Habang busy lahat sa labas, nag-aayos ako at naguhugas ng plato sa loob. Hindi ko alam kung sinadya niya o hindi, pero pumasok si Benjo doon sa kusina at kunwari kukuha ng baso. "Ate," mainang sabi niya habang walang tao sa paligid. "Namiss na kita." "Benjo, andyan lang si Matt. May mga tao. Baka may makakita." Bulong kong may kaba pero may halo ring kilig at pananabik. "Sandali lang naman eh." Bulong niya sabay hawak sa kamay ko. Mabilis lang yun at maingat pero sapat para makaramdam ako ng kaba. "Benjo, baka may makakita." Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, dumikit ang labi niya sa akin. Isang mabilis na halik lang, pero sapat para magdulot ng init sa kaloob-looban ko. At doon, sa gitna ng tawanan at inuman, muntik na kaming mahuli. Bigla kasing pumasok si Matt mula sa labas. Mabuti na lamang talaga at agad din kaming nakakilos. "Kumuha lang ako ng tubig," sabi ni Benjo habang nakangiti. Napakapit ako sa mesa dahil kinabahan talaga ako. Kinagabihan noon habang nagliligpit ako, nagchat siya. "Kanina, muntik na tayo ate." "Kaya nga, huwag mo nang uulitin yun kapag may tao."
Hindi ko kasi mapigilan na hindi ka lapitan. Kahit saglit lang, gusto kitang maramdaman. Benjo, baka mamaya isang araw mahuli tayo. Anong magagawa ko ate? Paano kung sabihin ko sa'yo na mahal na talaga kita? Hindi ko agad siya nasagot. Kasi sa totoo lang, baka ako rin. Simula nang magsimula ang lihim naming relasyon ni Benjo, hindi na ko naging pareho ang lahat, Miss Love. Tahimik pa rin naman sa labas, pero sa likod ng bawat ngiti at bawat normal na araw, may tinatagong lihim na hindi pwedeng malaman ng kahit na sino, lalo na ng kapatid kong si Matt. Pero gaya ng lahat ng lihim, may paraan para mabunyag. Isang hapon, hindi ko inaasahan ang bilis ng pangyayari. Naka-online ako sa Messenger nang biglang hindi na nag-chat si Benjo ng ilang araw. Nung una akala ko abala lang siya sa school, pero habang tumatagal, ramdam ko na may mali. Hindi na nga siya dumadaan sa bahay kahit wala si Matt. Hindi na rin siya lumalapit. Kahit na may pagkakataon, yun pala, nakausap siya ng kapatid ko. At isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, biglang dumating si Matt. At ramdam ko na may mabigat siyang iniisip. Naupo siya sa may mesa na seryoso ang muka. Matt, tanong ko, ayos ka lang? May problema ka ba? Wala naman ate. Sagot niya ng malamig ang tono. Si Benjo nga pala. Napahinto ako sa paghuhugas. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Agad akong kinabahan. Bakit si Benjo? Tumingin siya sa akin. Hindi galit, pero ramdam kong may alam siya. Ate Stel, matagal ko na siyang barkada. Kilala ko yung kilos niya at kilala ko rin ang kilos mo. Ayokong isipin kung ano yung iniisip ko pero ayokong may masirang pamilya. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Wala akong lakas ng loob magsinungaling, pero wala rin akong tapang na magsabi ng totoo. Tahimik lang akong nakatayo habang umiigting ang kaba sa dibdib ko. Kinagabihan sa may garahe ng bahay, nakita kong nandun si Benjo. Nakasilip ako mula sa bintana ng kusina. Hindi ko alam kung bakit, pero gusto kong marinig ang bawat salita nila. Pre, bungad ng kapatid ko na seryosong seryoso ang muka. Alam mo naman na parang kapatid na kita, hindi ba? Alam ko pare. Sagot ni Benjo na mababa ang boses. Bakit ganun pare? Diretso ang tingin ni Matt. Bakit mo nagawang lapitan ang ate ko? Hindi agad sumagot si Benjo. Kita ko sa mukha niyang parang hindi niya alam kung paano sisimulan. Pare, tuloy ni Matt. May asawa ang ate ko. Hindi lang basta kung sino si Kuya Ariel. Tatay yun ng mga pamangkin ko. Alam mo kung gaano kasakit kung masira yung pamilya nila. Tahimik si Benjo. Nakayuko lang, parang batang napapagalitan. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo pare. Dagdag pa ng kapatid ko. Kung hindi ko pa nakita yung mga chat nyo ni ate, baka hindi ko pa nalaman. Parang biglang humigpit ang dibdib ko sa narinig. Nakita niya pala yung mga chat namin. Hindi ko alam kung paano niya nakita at kung ano ang mga eksaktong nabasa niya, pero sapat na yung kaunting mensahe para maintindihan ng lahat. Matt, mainang sabi ni Benjo. Hindi ko naman sinasadya pare eh. Hindi ko naman pinlano. Nagsimula lang sa chat, sa mga simpleng usapan hanggang sa... Ano may nangyari? Nagkaroon ng kahulugan. Putol ng kapatid kong si Matt at hinayaan mong madala ka. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas ng loob habang pinapanood ko silang dalawa. Parang ako ang nilalamon ng konsensya sa bawat salitang naririnig ko sa kapatid ko. Alam mo ba kung anong pinakamabigat sa lahat pare? Tanong ni Matt na mas mababa pero mas mabigat ang tono. Parehas kayong tatlo na importante sa akin. Ikaw, parang kapatid na kita. Si ate, si Kuya Ariel, na tumutulong sa akin na makapag-aral. Alam mo yan, malaki ang utang na loob ko kay Kuya Ariel. Kaibigan kita. Kaya kita kinausap. Ayoko rin namang mapahamak ka. Bata ka pa, marami pa tayong makikilalang babae sa mundo.
Mahirap kung makakasira ka ng pamilya. Baka dumating yung oras na hindi mo papatawad ang sarili mo. Nakita kong bumuntong hininga si Benjo. Tumingin to kay Matt. Hindi palaban, kundi parang tanggap na niya. Pre, mainang sabi ni Benjo. Mahal ko ang ate mo. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Umiling si Matt. Hindi lahat ng nararamdaman pare, dapat mong ipaglaban. Lalo na kung may masasaktan ka. Lalo na kung may pamilyang nakataya. Alam ko. Sagot ni Benjo. Baka sa mukha ang lungkot. Kaya lalayo ako. Pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na nakita si Benjo. Hindi na siya dumadaan sa bahay. Hindi na siya nagchat-chat. Wala ang kahit isang chat mula sa kanya. Para bang bigla siyang naglaho sa paligid ko. Hindi rin ako kinakausap ni Ma tungkol sa nangyari. Tahimik lamang to pero ramdam ko alam niya lahat. At siguro, pinili na lamang niyang hindi sirain pa ang kapatid niya. Ako, para sa mga pamangkin niya at para kay Ariel. Ako naman, araw-araw binabalikan ko yung mga sandaling pinili kong maging marupok. Yung mga gabing pinili kong buksan ng pinto. At yung mga chat na sana hindi ko nalang sinagot. Isang araw, habang nag-aayos ako ng damit, bigla kong nakita yung lumang litrato naming mag-asawa. Masaya ako noon, walang lihim, walang kasalanan. Naramdaman kong kumirot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ariel pag uwi niya. Wala siyang alam. Tahimik lang tong nagtatrabaho sa barko. Kumakayod para sa pamilya namin. Samantalang ako ang lumihis ng landas. Kinagabihan, nagkita kami ni Matt sa sala. Tahimik siya, pati ako, pero sa wakas, nagkausap kami. Matt, mahina akong sabi na halos hindi lumabas sa bibig ko. Salamat, kasi hindi mo sinabi kay Ariel. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ko alam kung tama yung ginawa kong yun ate. Pero hindi ko naman nahayaan na maging dahilan din ako ng pagkawasak ng pamilya niyo. Hindi rin naman ako pwedeng manahimik habang may maling nangyayari. Hindi ko na napigilang maluha. Matt, nagkamali ako. Alam ko ate, sagot niya, pero sana wag mo nang ulitin. Kasi hindi lang kay ni Benjo ang masasaktan dyan. Pamilya mo, yung pamangkin ko, wala siyang kasalanan ate. Bawat salita niya parang martilyo sa dibdib ko. Hindi ako galit sa kanya, galit ako sa sarili ko. Kasi tama siya. Hindi lang ako ang masasaktan kapag nalaman ni Ariel ang lahat. Pamilya namin ang masisira. Lumipas ang mga araw, natutunan kong iwasan ang mga lugar na alam kong dinadaanan ni Benjo. Paminsan-minsan kapag mangungumusta siya, hindi ko na binubuksan ang mensahe niya. Hindi dahil ayoko sa kanya, kundi dahil kailangan ko nang tapusin ang bagay na hindi dapat kailanman sinimulan. Minsan nga sa may kanto, nakita ko siyang nakatambay kasamang ibang kaklase nila. Hindi niya ako tiningnan, hindi rin ako lumapit. Para bang naging estranghero kami sa isa't isa. Gayong dati, bawat titig namin ay may ibig sabihin. At doon ko naramdaman, ganito pala ang pakiramdam ng paglalayo para magtama. Masakit pero kailangan. Isang gabi bago ako matulog, nag-chat siya sa huling pagkakataon. Ate Stella, salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong tawag sa atin, pero sana maging masaya ka. Kaya ako lumayo, dahil ayokong masira ang pamilya mo. Tama si Matt. Pasensya ka na ate. Binura ko agad ang mensahe niya pagkatapos kong basahin. Hindi dahil galit ako, kundi dahil ayoko nang ulitin ang pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Nagmamahal, Stella.